kapuso. 105.4. Magandang gabi mga puso. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing... tama ba itong kalendaryo natin? Ikalabing 8 sa buwan ng Abril, taong 2026. Ayan po mga kapuso. Sa ngalan po ng aking partner na si Rod Vega, ako po si Olan Bola at ang aking pansamantalang partner din na si L.A. Santos na wala po siya ngayon dahil hindi po nauubos yung kanyang binibilang na pera. Puro barya eh. Kaya wala po siya ngayon. Samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras kalahati ng programa na magtatalakay po. Mga issue may kaugnayan po sa inyong kaligtasan at seguridad. Kaya mga kapuso, dahil po ngayon ay maraming insidente na sangkot ang mga pulis na naman. Siyempre may mga krimen tayo. Isang krimen dito ay magkapatid na nagsaksakan dahil nag-away lamang dahil sa yung kuya niya ay hingi ng sigarilyo. Inuman to mga kapuso, nakikita mo talagang hirap talaga ng buhay ngayon. Hindi kasi may mga tao rin ganyan yung mahilig manghingi na hindi marunong bumili, lalo na sigarilyo. Kaya yun, siguro napikon nitong kapatid, nakakabatang kapatid, hingi ng sigarilyo yung kanyang kuya, sinaksak niya ngayon. Sa kabutihan palad, hindi naman siya namatay. Maalaman natin yung mga buong detalye po niyan mamaya. At may bagong hepe na po ang Manila Police District ngayong kahapon lang, nung isang araw lang nagkaroon ng turnover po dyan ang Manila Police District. So alamin din natin yan, yung mga marching order, yung mga gagawing mga patakaran, ipatutupad ng Manila Police District dahil sa kanilang bagong hepe. At mayroong police pa rin involved po rin. Ito naman ay mga bayaning police po ito. Kasi may nagwawala dyan sa may Marikina area nung nakaraan. May hawak na kutsilyo itong nagwawalang lalaki, lasing ata ito o ano man. Sinubukang awatin itong dalawang pulis pero napahamak yung dalawang pulis dahil may lahing aso po ata itong suspect ng agat. Yung isa doon sa may tenga at isa dito sa may tagiliran niya. Ayan. Mga bayaning pulis pero na-aresto po yan yung suspect na yan kung kaya't yan ang magandang balita dyan. Alamin din po natin ang buong detalye niyan mamaya-maya lang po. So ngayon po mga kapuso, sobrang init na po, nararamdaman na po ang talagang summer. Mamaya pag-uusapan natin yung Scorpio Boy, yung mga may hilig manghingi ng yosi. Dati ako ganun din ako hilig din ako manghingi ng yosi, hindi ako bumibili dati ng yosi. Totoo. Kasi naman iniiwasan ko na, hindi mo maiwasan, so nangihingi ka. Ano pala yun, Pag ikaw yung hinihingi, ang sakit pala nun. Ibig sabihin, ano ba to? Mahal na kasi ngayon. Dati pa kasi mura Magkano lang naman sigarilyo dati. Ngayon po, napakamahal na po. Masakit pa pag hihingi ang ngayon, parang bang nangihingi ka na ng allowance nun. Parang yung anak mo nangihingi ng baon araw-araw pag humingi ka ng sigarilyo doon sa kasamahan mo. Yung kasama mo naman, minsan hindi makatanggi, dahil nakikisama, hindi kaya, siyempre, hindi ka naman mapagsabihan na, ano ba to? Buli ka sarili mo, bibisyo-bisyo ka, wala ka pambili. Ayan. So mga kapuso, ayan, mamaya pag-usapan natin yan, isingit lang kasi si Scorpio Boy nag-text yun. Pinag-usapan natin yung init po ng panahon. Ako, marami may sakit, marami nagkakasakit dahil po sa tindi ng init. Lalo na po yung mga alaga yung hayop, lalo na yung mga aso. Yung aso ko, may sakit siya ngayon Kawawa naman dahil sobrang init. Dahil alam natin ang aso, lalo na yung mga aso, walang sweat glands. Ano mo sabihin noon? Meron dyan sa ilong lang yung kanilang temperature tsaka yung dila nila, yun yung parang pang-release nila ng init. Tsaka doon sa ilong lang malalaman mo. So napakahirap dahil ang init ng panahon. So ang gagawin nila, ihihinga lang sila. Hihinga sa bibig. Ganun. O nga, si Will naman baka biglang mangagat sa mga aso. Ayan mga kapuso, so talaga namang matindi po ngayon. Yung may mga yung mga may aso diyan, talagang gumagastos po talaga. Lalo na dun sa aircon, Kasi yung mga aso doon, maawa ka, hindi ka na maawa sa sarili mo Maawa ka doon sa mga hayop lalo na doon sa mga aso, makakapalang balahibo.
So kapag may aircon ka, magdamag, maghapon dahil nga ayaw mo magkasakit yung aso. Dahil pag nagkasakit ng aso, mas mahal pa po ang gastos sa ordinaryong sakit ng tao. Ha? Ang check-up lang na 1,500 pesos. Kita mo? Ang tao, magkano? 500 ng check-up. Pwede na, di ba? Tapos bibili ka lang ng gamot. Ayun na. Bukod ba doon sa gamot, may gamot pa po yan, mga kapuso. Yan. Ingat din po kayo sa mga panahon ngayon dito sa mga beach po, no? Dahil maraming tao, marami rin po sakit diyan na nakukuha, lalo na pag yung crowded masyado. Kaya mag-ingat po kayo diyan. Pero dahil pa rin po doon sa mahal na presyo ng ating produktong petrolyo, yung ibang ating mga kababayan, mga kapuso natin ay sa bahay na lang nag-stay at nanonood na lang ng mga pelikula sa TV. Ayan. Bago po tayo pumalaot sa ating talakayan, tayo ay pupunta muna sa labas ng himpilan. Dito ka muna, Will. Pagday po sa mga report, bawas presyo sa diesel. Ito na po, mga kapuso, mga magandang balita. Posible maabot sa mahigit 24 pesos kada litro. At mahigit sa 3 piso lang kada litro ng... ano to, pre? Diesel ba to o gasolina? Ano? Yon, diesel. Ito naman, gasolina to. Diesel, gasoline. Yan sabi ko sa inyo. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Report mula kay Christian Manyo. Christian, pasok. Asahan na ang panibagong serye ng Big Time Oil Price Rollback o malaki ang bawas presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos, inanunsyo nito ang tapias presyo sa diesel na higit kumulang 24 pesos and 94 centavos kada litro, gasolina ay 3 pesos and 41 centavos kada litro at kerosene ay 2 pesos kada litro. Ayon kay Pangulong Marcos, malinaw ang kanyang panawagan sa mga kumpanya ng langis na ipatupad ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Sa kabila nito, tuloy pa rin anyang iba't ibang programa ng gobyerno para sa sektor ng transportasyon na apektado ng mataas sa presyo ng langis dahil sa giyera sa Middle East. Kabilang na dyan ang 10 pesos na fuel subsidy sa mga PUV at service contracting program. Naging iba pang inisyatiba, kabilang na ang 3 buwang pagpapalawig sa validity ng license, student permit at car registration para maibsan ang gastusin ng publiko. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCBB, Balitang Totoo. Presinto 594. Oras po natin, 44 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Magbabalik po ang Presinto 594, labanan ng fake news, dapat totoo. Presinto 594.
Nagbabalik po ang Presinto 594. Ako po si Olan Bola at sa ngalan po ng aking partner na si Rod Vega at si L.A. Santos ay samahan niyo po ako dito sa Presinto 594, mga kapuso. Ito na yung kinikwento namin sa inyo kanina, no? Yung magkapatid po ito na nag-away dahil sa sigarilyo na uwi sa saksakan. Nasa linya po natin ang hepe ng Morong Municipal Police Station sa Rizal, si Police Major Elmer Rabano. Sir, magandang gabi. Welcome back po dito sa Presinto 594. Yes sir, magandang gabi po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay sir. Apo, nabalitaan po namin ito na may magkapatid po dyan sa Rizal na nagsaksakan dahil po sa sigarilyo. Ikwento nyo nga po kung paano nangyari po ito, sir. Nung isang linggo po sir, itong magkapatid nag-inuman po. At sa kanilang pag-iinuman, nung malapit na pong matapos, ito pong nakababatang kapatid humihingi parati ng sigarilyo doon sa kanyang kuya. At sa nainis itong kanyang kapatid, nakatatandang kapatid, bakit daw po siya hingi ng hingi at tapos doon po nangyari yung pananaga. At tinaga nga pala ito sa leeg, ano po? Opo sir. Yun. Buti po, okay naman yung victim po. Opo, hindi naman po ganun ka grabe yung naging natamong pinsala nung kapatid niya at nasa magandang kalagayan na po ngayon. Ito sir, may impluwensya ng alak ito, pero antindi naman ito, humingi lang ng sigarilyo. At magkapatid naman kayo, di ba? Hindi lang naman sigarilyo sinishare nyo, sigurado yun sir, di ba? Opo sir, talagang yung espiritu ng alak nadala sila doon sa kanilang wala namang ibang impluwensya, alak lang sir, hindi naman to ibang. Opo, alak lang. So anong kaso nitong isinampa o reklamo sinampa ng pulisya dito sa nakakabatang kapatid nitong frustrated homicide po yung naisampa nating kaso doon sa kapatid niya. At kasalukuyan pong nandito sa ating detention facility po sa ating istasyon. Opo, hindi siya parricide sir, ano? Hindi siya prosecuted parricide. Opo, hindi po pasok doon sa element ng parricide. Opo. Okay. Kasi ito malapit ang magkapatid. Anyway sir, ito para doon sa makaiwas dito sa mga ganitong mga bagay sir. Hingi namin yung payo bilang hepe po ng Morong Rizal Police sir. Anong mapapayo nyo dito sa mga nagiinuman, lalo na yung mga talagang minsan pag nakakainom na ay para bang nag-iiba na yung ugali, lalo na yung panghihingi ng sigarilyo. Paano kaya napikon ito? Di ba sa bagay sir, mahal ang sigarilyo ngayon. Totoo nga naman po, no? Opo. Sa atin pong mga kababayan, sa mga nakikinig, pag tayo po ay magiinom, ilagay lang po sa tiyan at wag pong dadalhin sa utak para hindi sa ulo para hindi po humantong sa ganitong pangyayari po yung ating insidente. Ito po yung natin yung magkapatid po na ito nagpapa-check up po to sa National Center for Mental Health. May regular po sila check up po doon. So parang may problema rin sila sa kanilang mentalidad sir. Tama po ba 'yon? Opo, medyo may problema po talaga dahil sila po ay regular na nagpapa-check up doon sa National Center for Mental Health. Siguro po hindi kinaya ng kanilang pag-iisip humantong po sa ganong bagay, sa maliit na bagay hindi po kinaya ng kanilang pag-iisip, sir. Hindi ba makakaapekto sa kaso yan, sir? Kasi 'di ba may problema sa pag-iisip at nasampahan nyo ng reklamo. Anong mangyayari kaya doon? Hindi kaya makakaapekto yun, sir? Baka po alam naman po natin yung ating mga nasa judiciary, may puso pong yan. Magulang din po yan, kaya po baka po may epekto po. Opo. Nasa kaso niya. Okay, sir, abangan namin po yan at siyempre lagi kami nakatutok diyan sa Morong Rizal at kumusta naman po sir ang krimen ngayon diyan sa Morong Rizal, lalo na po sa pag yung mga panghuhuli nyo sa illegal na droga, sa mga wanted person. May nagpapatupad din ba kayo diyan sir ng Oplan Galugad, yung ating pinakaigting na pagpapatupad ng ordinansa sa inyong munisipalidad, sir?
Yes sir, gabi-gabi po simula nung bigyan tayo ng kautusan ng ating mahal na kalihim ng DILG, tayo po ay nagpatupad ng kanyang pag-uutos at gabi-gabi po 'yon. At may mga nahuhuli naman po tayo. Ayun. Sige sir, makikibalita uli kami sa mga susunod na araw pag magagandang balita sana ang lumabas naman dyan sa Morong Rizal Police. Maraming salamat po. Sige sir, maraming salamat po at sa inyo. More power po at God bless po. Ay, maraming salamat din po ang hepe ng Morong Municipal Police Station, si Police Major Elmer Rabano. Ayan, nalaman natin may background pala sa problema sa pag-iisip itong magkapatid na nag-away dahil sa sigarilyo. Maliit na bagay po, no? At sa totoo, ito meron akong na-cover din dati, parang Rick McDon at Will, no? Magkapatid naman nag-away lang dahil sa itlog. Hindi, ulam, totoo 'yon. Nag-away sa itlog. Nagkapatayan pa nga ata yun dahil yung tirang ulam nitong kanyang kapatid, kinuha nitong kapatid. Kinain. Yun lang ang ulam nila. Kaya yun, nagsaksakan dahil sa itlog, mga kapuso. Dito yan sa Quezon City na naganapin dati. Matagal na po yun. Pero kita mo, di ba? Maliit na bagay yun, pero naauwi sa matinding pananakit o pagpatay o patayan itong away. Kasi ang natural na away ng mga kapatid away sa lupa. Gano'n di ba? Ikaw ba, Will, may kapatid ka ba? Anong away matindi? Alam mo ba kaming kapatid ko? Kasi ang kapatid ko isang taon lang ang tanda ko sa kanya. Ako panganay. Kaya away kami sa babae minsan. Yung mga bata pa kami noon. yung crush niya, may crush sa akin Anong gagawin ko? Ayun, ganun nangyari. Away sa babae. Ganyan kadalasan din, mga kapuso. Ayan. So mamaya magbabalik tayo, no? Mayroon tayong mga news bullets at mga bisita pa natin. So antabayan na po yung mga kapuso. Ang oras po natin 3 minuto na lamang po. 7:00 na ng gabi, labanan ng fake news. Dapat totoo. Presinto 594.
News bullets po mga kapuso dito sa Presinto 594, Sabado, Abril 18, taong 2026. Strait of Hormuz muling isinara ng Iran dahil sa patuloy na pagharang ng Amerika sa kanilang mga pantalan ayon sa Central Military Command ng Iran. Ikalawang mega rollback sa diesel sa Martes, posibleng umabot ng hanggang 26 na piso kada litro ayon sa isang impormante sa industriya ng langis. Nasa 3 piso naman kada litro bawas presyo sa gasolina, nakaamba rin sa susunod na linggo. Libreng toll sa expressway para sa mga sasakyang may kargang pagkain at produktong pang-agrikultura, epektibo na sa Lunes at tatagal ng 1 buwan. Mga accredited store ng National Food Authority muling bubuhayin kapag naamyendan ang Rice Tarification Law ayon kay NFA Administrator Larry Lacson. Maraming kalidad ng hangin muling naitala sa ilang lugar sa Metro Manila, bunsod ng usok mula sa Nabotas Landfill na mahigit 1 linggo nang nasusunog. Mahigit 4,000 bagong kaso ng HIV o Human Immunodeficiency Virus na itala sa bansa noong huling quarter ng 2025 ayon sa Department of Health. Presinto 594. Bantay Panahon. Bantay panahon mga kapuso. Ito no, nahalikan ko yung mic. Nahalikan ko si Mike pare. Weather specialist po na Pag-asa si Veronica Torres. Kumustahin natin ang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Magandang gabi sa iyo, Veronica. Magandang gabi din po, Sir Olan, at sa ating mga taga-subaybay sa DZBB. Ngayong araw nga, may minomonitor pa rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may Severe Tropical Storm category at ito ay may international name na Sinlaku. Nung mga nakaraang araw pa nga natin ito binabantayan at kaninang alas 3 ng hapon, huling namataan ito sa 2,600 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Itong bagyong ito ay papahina na nga, mababa na din yung tsansang pumasok ng ating area of responsibility at wala namang direktang epekto sa kahit na anong parte ng bansa at hindi rin naman natin inaasahan na makakaapekto ito sa bansa natin. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at ating buong kapuluan, inaasahan pa rin natin yung mainit at malinsangang panahon umaga hanggang tanghali. Pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga thunderstorms. Pero mababa ang tsansa nito sa may bandang northern Luzon dahil nag-e-extend doon ang ridge ng high pressure area. Update naman sa heat index, ang inaasahang heat index by tomorrow, April 19, sa Metro Manila ay 37 to 39 degrees Celsius. Ang pinakamataas by tomorrow ay posibleng umabot ng 41 degrees Celsius sa may Sangli Point, sa may Cavite, 41 degrees Celsius rin naman sa may Zamboanga City. At yan nga po muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat sa iyo, Veronica Torres, ang weather specialist po ng Pag-asa. At kanina nag-text si Scorpio Boy. Natawa ko eh. Hindi totoo, yung mga kapatid pala nag-aaway din yan sa underwear. No? Nag-aaway daw sa underwear. Kaya may kakilala nga ako totoo nga eh. Kasi yung underwear niya may pangalan niya eh. Kasi nga, minsan nagkakasalo silang dalawa ng kapatid niya, di ba? Nagkaka-mix up yung kanilang underwear. Tutuloy natin yan. Pero usapang brief po yan, pero ito lilipat kagad tayo sa usapang lagay ng traffic dito naman sa Metro Manila. Nasa linya po si Joel Wahe, ang MMD Metro Base po. Alamin natin ang lagay ng traffic sa buong Metro Manila sa pamamagitan po ni Joel Wahe. Magandang gabi sa iyo, Joel. Magandang gabi rin po sa inyo, Sir Olan, at sa lahat po ng mga nakikinig sa DZBB. Yung latest traffic update natin sa may kahabaan nitong EDSA, yung southbound lane, light traffic from Balintawak patungo po dito sa may Kaingin Road hanggang sa may Muñoz. Tuloy-tuloy din yung daloy sa may West Avenue hanggang Quezon Avenue. Maluwag na rin sa may Scout Borromeo, patungo ng Timog Avenue, Kamuning Road hanggang makarating pa ng Aurora Boulevard.
wala na rin tayo nakikitang anumang pagbabagal dyan sa may Pitwason, patungo po ng Santolan, sa Annapolis, maging dyan sa may Connecticut hanggang Ortigas, maluwag ang usad ng trapiko. Pero pagbaba sa may flyover ng Ortigas, dyan na po mararanasan yung katamtaman hanggang sa mabagal na daloy patungo po dito sa may Guadalupe. Maluwag uli sa Estrella hanggang sa Buendia, maging sa may Ayala Avenue, light traffic patungo ng Pasay Road hanggang makarating pa ng Magallanes. Sa Evangelista, wala rin tayong nakikitang anumang pagbabagal. Sa Cabrera na uli mararanasan yung bahagyang bagal ng daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. Sa kabilang panig naman ng EDSA, yung northbound lane, mabagal din sa may FB Harrison hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag sa tramo, patungo ng Magallanes hanggang sa may Pasay Road. Maging sa may Ayala Avenue, light traffic hanggang sa may Kalayaan Avenue. Pero after dyan, sa may intersection ng Kalayaan Avenue, nararanasan naman dyan yung moderate traffic hanggang sa may Guadalupe. Maluwag naman after Guadalupe Bridge hanggang makarating sa may Shaw Boulevard. Maluwag din dyan sa may Ortigas hanggang sa may White Plains Avenue, hanggang dyan pa sa may Santolan. Sa may Pitwason, bahagyang bumabagal hanggang sa may intersection naman ng Aurora Boulevard. Muling luluwag yan yung mga patungo dyan sa may Camyas Road, patungo ng East Avenue, hanggang sa may Quezon Avenue. Maluwag na rin sa may North Avenue, patungo ng Congressional, patungo sa Oliveros, hanggang makarating pa ng Balintawak. Yan po muna yung maibibigay kong ulat trapiko, magmula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Joel Wahe, nag-uulat. Maraming salamat sa iyo, Joel Wahe. Ang MMDA Metro Base po, mga kapuso. Kasi naalala ko lang kasi yung kapatid ko dati. Oo. Ay nag-aaway din po kami noon sa mga sa damit naman, sa mga t-shirt. Kasi noon may bago akong t-shirt na naalala ko may bago akong t-shirt noon rock and roll shirt ng mga kapuso. May nililigawan siya noon Nililigawan niya noon yung asawa niya na ngayon. Pagtingin ko sa bahay, nawawala yung t-shirt ko kasi yung unang titingnan mo kagad yung bagong t-shirt mo, di ba? Hindi mo pa nasusuot Pagtingin ko, tinawag ko agad yung kasambahay namin. Asan yung t-shirt ko? Naku po, sabi niya, suot po ni kuya, gano'n. Ayun. Minsan nag-aaway kami talaga dyan, matindi. Tapos, ang matindi nun, yung kasambahay namin, sinulatan yung aparador ko nang bawal ang kumuha ng damit ni kuya, gano'n. Siyempre, binandal pentel pen ang sinulat Sabi ko, Shell, ano nangyari dito? Para po hindi na kumuha yung si kuya. Sabi ko, sinira mo yung Pero anyway po, yan, totoo yan, mga away kapatid. Away mga kapatid na sa damit. Minsan sa pera talaga, matindi rin sa pera. Pero bago po yan, labas mo muli tayo ng ating himpilan report mula sa labas. Amnesty para sa mga TNVS driver na may tempo status. Pag-aaralan ng DOTR LTFRB report mula kay Christian Manyo. Christian, pasok. Pag-aaralan ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbibigay ng amnestiya para sa mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS na may temporary status o yung mga nakapag-onboard kahit lagpas na sa vehicle cap ng mga transport network companies. Ito'y kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking may pagpapatuloy ng mga driver ang kanilang hanap buhay at masiguro pa rin ang arawan nilang kita. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, pag tinanggal ang mga ito sa TNC, mas malaki ang magiging problema dahil ang ilan sa kanila ay nakapag-loan para sa sasakyang ginagamit para sa TNVS. Sa ngayon, ani Secretary Lopez, tinitimbang at pag-aaralan mabuti ng DOTR at LTFRB kung ano ang makakabuti para sa kapakanan ng lahat. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Oras po natin, 11 minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Presinto 594.
Mga kapuso, meron po tayong super barangay niyan po sa Barangay Maybunga, Pasig City. Ngayon, andun po yung ating mga kapuso. Alamin natin po yung mga kaganapan dyan sa super barangayan. Sa report, merong makakapanayan po tayo. Nako, isang malaking karangalan po ang tawagin ng kanyang pangalan. Si Miss Weng Salvacion. Weng, kumusta dyan, Weng? Grabe naman yung isang karangalan, Olan. Natunaw ako doon, ha. Pero mga kapuso, natapos na Olan itong dance fitness dito sa ating super barangayan sa Barangay Maybunga, Pasig City. Imaginein mo, 1 oras na dire-diretsong sayawan yan ang kasama namin dito. Mga seniors at mga mommies, pero walang pagod, bigay na bigay sa pagpapawis at talaga namang halatang banat na banat sa mahusay sa pagsasayaw. Pasalamat din tayo kay Zin Albert na napakahusay mag-guide dito sa kanilang dance fitness. Walang suko ang kanilang mga seniors sa dance fitness na ito, Olan. At syempre, dahil meron silang special costume, lahat yan meron din special prizes. Katatapos ng kanina ng trivia game at halatang suki natin ng marami sa mga yan dahil marami sa kanila, may mga sakto ang sagot. Kilalang kilala dito mga personalities sa mga taga-DCWB at Barangay LS 97.1 forever. Natatapos din kanina ng unang bahagi ng card game at raffle. Lahat po yan sagana siyempre sa papremyo. Ngayon naman, singing lobby na. Dapat nandito ka, Olan, dahil alam ko meron kang panglabas sa singing contest. Pwede ka dito. So, hinihintay ka namin. Pagaling nga naman ang pagkanta, pero sa dami ng magagaling dito sa Barangay Maybunga, syempre isa lang ang winner na mapipili natin mamaya. May kasama din tayo dito ang Sparkle Artist sa Super Barangayan na magpapasaya po sa mga taga-Bliss 3, Maybunga, Pasig City. Ang Super Barangayan ay hatid ng big time cheese, sulit sa sarap at siyempre ang barangay ng Maybunga, Pasig City ng Super Radio DCWB at Barangay LS 97.1 forever. Yeah. Mula po sa Pasig City, ako si Rowena Salvacion ng GMA Super Radio DCWB, balita ang totoo. Ayaw po mga kapuso, buti pa sila. Walang rayuma. 1 oras na diretsong sayawan. At hindi po. Yan. Okay, balik po tayo sa Presinto 594 at magko-commercial pa ba tayo muna? Ano yun? Director, ha? Wala na daw eh. Ikaw naman. Diretso tayo sa isang bisita natin mga kapuso. Tayo pag-usapan yung ano. Ito yung mga kapuso, no? Kasi may bagong hepe po ang Manila Police District, si Police Brigadier General Arnold C. Santiago. Siya yung bagong hepe. Siya pinalitan po niya si Police Brigadier General Arnold E. Abad. Pero siyempre po, hindi pa rin napapalitan ng tagapagsalita po dyan ng MPD, ang ating kaibigan, at si Police Major Philip Ines. At alamin natin, no, yung mga aabangan natin ipag-uutos nitong bagong hepe ng MPD. Dahil kaming mga mamahayag po, nakatutok kami dyan lagi sa mga alam kasi ang Maynila, isa sa mga ano yan mga, hindi naman magulo. Maraming balita po dyan. Maraming balitang nangyayari dyan sa area na yan. So, bukod sa controversial po yung lugar na yan, marami rin po talaga nangyayari dyan. Ganun po talaga Halos naman sa buong lugar dito sa Metro Manila ay maraming nangyayari. Pero iba pa rin po ang Maynila, no? Maynila capital po yan ng Pilipinas So, 'di ba? Minsan nga pag sinabi mong Maynila, kala nila buong Pilipinas na 'yun Manila. Nire-represent niyan yung yung ating bansa. Ano na? Kanina pag sinabing Manila. 'Di ba? May kanta Manila. Okay, back to Manila. Ayan. Ayan. So, ba? Okay na ba siya? Parang na-Rick Mac okay. Sige. Basa-basa muna tayo ng balita mga kapuso. Ayun, mahigit 1 linggo na. Mahigit 1 linggo na pala. Yung nang masunog ang lumang sanitary landfill sa Nabota City mga kapuso. Kaya nakaka-apekto po yan Ako, taga-Caloocan ako, naamoy ko yung dyan yung ubaho, yung usok niyan nagkakasakit nga iba dyan lalo na yung mga bata. Nanatili pa rin sa evacuation center ang mahigit sa 100 pamilya.
100 families po inilikas sa Ubando, Bulacan dahil sa epekto na nakakasulasok na usok. Ibang klase to. Ayon sa Department of Health, nagpadala na sila ng ilang pangangailangan ng mga residente, kabilang ang face mask, bitamina, gamot sa ubo at hika, hygiene kits at libreng konsultasyon. Yan, babalikan po natin mamaya yan. Dahil sa linya na po ang tagapagsalita po ng Manila Police District, si Police Major Pilipinas. Sir, magandang gabi at welcome po ulit dito sa Presinto 594. Ako lang po makakasama nyo ngayon. Hello, sir. Ayos natin yung linya niya. Okay? Okay na? Okay na, sir. Sir, hello? Are you with us, sir? Philip? Ano nangyari, Rick Maclon? Dahil ka ulit, no? Oh. Hello? Yes, yun o. Nakita. Narinig na kita, sir. Kumusta, sir? Welcome po. Sir Olan. Magandang gabi. Okay, oh. Sir, may bagong hepe. Pinalitan po si General Abad. Itong si Police Brigadier General Arnold Santiago, sir. Ano pong naging dahilan? Bakit sa napalitan, sir? Yes, ito naman, normal naman sa ating pamunuan ito. Nagkakaroon talaga tayo ng mga pagpapalit ng mga namumuno sa atin. Ang ating dating District Director, si Sir Arnold Abad, ay naging Regional Director na ng Pro 7. Wow. At yung ating namang bagong District Director, nalaman din natin na hindi na siya bago sa Manila. Matagal din siya, elementary, high school, college. Dito siya nag-aral sa Manila at kabisado niya na rin ang lungsod ng Manila. Mm-hmm. At kahapon nagkaroon tayo ng turnover ng ating command at dinaluhan ng ating regional director at nagbigay siya ng mga guidance sa ating mga senior officers, yung mga kasama natin doon at sabi nga basic ng ating gustong ipatupad ng ating bagong district director. Sabi nga yung mga guiding principle ng ating GPNP, ng ating regional director. Sumunod lang tayo doon at Hello, sir. Wala na naman si sir. Ayan. Medyo nagkakaproblema tayo sa ating komunikasyon na napuputol. At yun nga, nalipat sa Region 7, PRO 7 po. Police Regional Police Officer 7 po. Ibig sabihin promotion yun, nalipat siya doon kasi ano siya, director siya ng ibig sabihin yung buong Region 7, siya po may hawak. Samantalang dito MPD lang, Manila lang. Maynila lang kanyang hawak. So yun, at ang papalit sa kanya ay hindi na po bago dyan sa Maynila dahil elementary, high school, college dyan sa Maynila nag-aral. So alam niya yung pasikot-sikot dyan, yung mga laman ng bitukan ng criminal dyan. Ni Sir General Santiago ay siyempre alam niya kasi pag dyan ka nag-aral, kasi dyan din ako nag-aral ng high school, mula high school hanggang college. So alam namin yung kahabaan ng rekto na yan kasi dyan kami dumadaan, may mga alam na, hindi natin mawala dyan yung mga manturukot dyan, mga malulupit dyan sa may abenida. Yan, siguro. Okay sir, balik tayo sa ating usapan sir. Kumusta sir? Okay na ba kayo? Yes, narinig kita, Sir Olan, sa kalmado at mapagpalang gabi sa iyo. Ganun din sa mga nakatugay sa inyong programa ngayon. Sir, bilang background sir, saan po galing itong si Police Brigadier General Arnold Santiago? Yes, galing si Sir ng Region 12 kung saan nga nabanggit niya rin at naikwento niya sa amin na hindi na rin naman siya bago sa lungsod ng Maynila. Elementary, dito siya graduate, high school, ganun din. Diyan din siya nag-aral sa 641, diyan sa PCCR ng college. At kabisado niya itong Manila. At sabi nga natin doon sa mga binigay niyang mga panuntunan sa atin, sabi nga basic, sundin natin yung guiding principle ng ating GPNP, ng ating regional director at sabi nga hindi tayo maliligaw. Sir, wala naman siyang babaguhin doon sa dating direktiba ni General Abad. May mapaigtingin po ba siyang utos kaugnay po dito sa pagpapatupad ng ating seguridad at kaligtasan, sir?
Well, ganun pa naman. May kanya-kanya tayong style of leadership. Nakita natin yung ginawa ng ating district director, yung dating former district director, napakaganda. At yun naman ang sinasabi ng ating bagong district director. Itutuloy yung mga magagandang programa natin. At kung titignan, kung meron pa tayong dapat idagdag natin. Pero nakita naman natin kung ano yung naipamalas natin nung nakaraang panahon ng ating district director na si District Director Arnold Abad. At ngayon nga, may bago na tayong district director, nagngangalan ding Brigadier General Arnold Santiago naman. Yun nga, yung mga binigay niya sa atin at palagi niyang binabanggit nga, yung maging ano lang tayo, maging sumunod lang tayo doon sa ating mga guidance ng ating regional director at ng ating chief PNP. Ayun. At least, sir, alam mo natin yung mga pulis yan na naliligaw ng landas. Ano, sir? Mahigpit din po ba si General Santiago sa mga ganyan, sir? Mga tiwaling pulis. Yung ating bagong district director ay isang abogado. Palagi naman sinasabi ng ating director, ating mabilis ang ating pagkilala doon sa mga pulis natin na gumagawa ng tama. At syempre, kung ikaw naman ay nakagawa at taliwas doon sa panuntunan ng ating organisasyon, syempre, mananagot ka. Sabi nga, yung ating principle of reward and punishment. Okay, sir, baka may gusto ko idagdag, sir, no? Regarding po sa bagong hepe ng MPD, nasa inyo pa yung pagkakataon, sir. Well, maraming salamat Sir Olan sa pagbibigay ng pagkakataon. At sabi nga ng ating pamunuan na sabi magkaroon lang tayo ng commitment, magkaroon tayo ng passion sa ating ginagawa. At katulad pa rin ng palagi kong nababanggit sa ngalan ng aming bagong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold C. Santiago, makakaasa kayo sa tapat, nararamdaman at serbisyong ora mismo para sa Manileño. Ayun. Maraming salamat. Bagong bagong matalinhagang pananalita ni Sir Philip Ines. Yan, sir, maraming salamat po ang tagapagsalita po ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Puso, magbabalik po ang Presinto 594 sa oras pong 26 minutes after 7 na po ng gabi. Labanan ng fake news, dapat totoo. Presinto
Mga kapuso, maglulunsad po ng bloodletting activity ang World Mission Society Church of God sa April 23, 2026, araw ng Huwebes. Gaganapin ito sa ground floor activity center ng Ayala Malls, Manila Bay na matatagpuan sa Macapagal Boulevard, kanto ng Asiana Avenue, Baclaran, Parañaque City. Mag-uumpisa ang bloodletting activity ganap na alas 10 ng umaga at tatagal ito hanggang alas 4 ng hapon. Makiisa at mag-donate ng dugo para sa mga nangangailangan, mga kapuso. Presinto 594. Mga kapuso, muling nakakaranas ng hindi magandang kalidad ng hangin o air quality ang ilang lungsod sa Metro Manila ngayong araw. Dulot ito ng sunog sa sanitary landfill sa Navotas City, isang linggo na ang nakalilipas. Sa magkahiwalay na abiso ng lokal ng pamahalaan ng Quezon City at Maynila, pinapayuhan ang kanilang nasasakupan na manatili sa loob ng bahay, lalo na ang mga bata, buntis, nakatatanda at may sakit. Kung kinakailangan naman, lumabas magsuot ng face mask dahil sa naitalang very unhealthy na kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng dalawang lungsod. Samantala, ganito rin ang abiso sa mga naninirahan sa ilang lugar sa Valenzuela at Navotas, kung saan naitala rin ang hindi magandang kalidad ng hangin na nasa kategoryang masama sa nakararami. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pag-apula sa sunog sa sanitary landfill. Mas kakaunting bagyo ang okay. Mamaya na yan. Sige. Mga kapuso, nasa linya po ang hepe ng Marikina City Police, si Police Colonel Jenny Texon. Ito yung pag-awat ng mga pulis sa lalaking nagwawala dyan sa Marikina City, kung saan nasaktan po yung dalawang pulis natin, mga kapuso. Alamin natin po ang buong detalye sa balitang yan. Kaugnay po. Nakausap na pati si Ma'am Jen. Ma'am Jen, kumusta po? Magandang gabi po. Welcome po. Yes sir, magandang gabi po Sir Olan. At dito nga po sa Marikina ay nandito pa rin po tayo ngayong hapon sir or gabi dahil ito po yung pangatlong araw po ng ating Marikina Day sir. Sir, regarding po sir dun sa yung tanong sir dun sa nangyari po nung nakaraan, April 15, yes po. Bandang 6:30 po ng hapon ay nakatanggap pong ating Substation 3 ng Marikina City Police Station ng tawag buhat po sa mga barangay po ng Marikina Heights na mayroon nga pong isang lalaki po na nagwawala ng sasa, ikatlong palapag po, bubong ng bahay po sa may Milagrosa Subdivision po. Opo. At dahil po sa informasyon na po yun po, ay agarang pong nagpunta ang ating dalawang pulis upang tignan ko anong katotohanan ng kanilang informasyon na natanggap po. At from there sir, ay talagang nakita po nila isang lalaki na nasa bubong ng ikatlong palapag. Siya po ay nagwawala at may hawak pong kutsilyo. At sila po ay nakipag-usap dito. Unang-una po kasi sir, yung ating suspect dito ay una mo nang kinakausap ng kanyang kaibigan para siya ay bumaba at kung sakaling may problema po ay kanila pong pag-usapan dahil talaga pong tangka niya pong mag-suicide sir, tumalon dun sa bubong. At tinignan po ng ating responding officers kung sakaling babagsak po itong ating suspect ay talagang lalapag po siya dun sa baba sir na wala ng buhay dahil ang baba po ay may mga bakal at matutulis pong bakal yung nasa baba po. Kung kaya't sila rin po ay nakipag-ugnayan sa ating Bureau of Fire Protection upang sa gayon ay mayroon po silang katuwang na maibaba itong lalaki sa kanilang makakuha po nila ito ng maayos po. So from there sir, from 6:30, umabot po ng higit kumulang na 4 na oras sa pakikipag-usap ay talagang pasensya po talaga ang dapat dito at talagang yung maximum tolerance ay ginawa ng ating kapulisan dahil talagang ayaw pong bumaba ng ating suspect dito po. At nung nakakita nga po ng pagkakataon itong si Patrolman na Jerwin Paner, sir, ay agad niya pong sinunggaban itong ating suspect na noon ay kasalukuyang nakikipag-usap sa cellphone, kausap ang kanyang ate sa Zamboanga na yung cellphone po ay pag-aari mismo ng kanyang kaibigan at doon naman po ay naibaba niyang bahagya yung kanyang hawak na kutsilyo, sir. So, sinunggaban po isa, sir, ni Patrolman Paner at naidala ng konte sa medyo gitna pero
hindi po doon nagtapos, sir. Nagpagulong-gulong po sila Oo. na nagresulta rin ng pagkasugat po nung kamay Mhm. sa may bandang gilid ng ulo po nitong si Patrolman Paner. At nung siya namang pupusasan po nitong ating isang patrolman, Patrolman Jerry Sasutana, ay doon naman po ay nakagat, sir, muna. Nakagat muna sa tagilirang bahagi ng katawan si Patrolman Paner, sir. Okay. At doon nga po sa sobrang lakas po ng ating suspect, Oo. nung umiwas po si Patrolman Paner dahil kakagatin na naman pumulisa sa kanyang dibdib, Okay. ay siya naman pong si Patrolman Kasutano naman po ang nakagat po sa kanyang kaliwang bahagi ng kanyang tenga po. Oo. Ang tindi ng pasensya ng dalawang pulis, ma'am, no? Ibig sabihin, ganyan yung nangyari. Kung iba-ibang pulis lang yan o iba-ibang ugali ng tao, ganon. Sigurado talaga namang, ewan ko kung ano mangyayari dito sa suspect na nagwawala na yan, di ba po? Yes, sir. At ayun naman, sir, ang palaging pinapaalala naman po ng ating pambansang pulisya, ng ating hepe na walang iba po, si Police General Melencio Nartate, sir, na pairalin po, sir, yung maximum tolerance. At sa ating regional director naman po na si Police Major General Anthony Aberin, sir, yan yung lagi niyang sinasabi sa atin na dapat yung adherence po natin sa ating operational procedure na makita naman, sir, na talagang sinunod ng ating dalawang responding officer yung ating POP dyan dahil talagang maximum tolerance, yung proseso na talagang bagamat medyo umaba po yung oras, ay talagang yung pasensya po nila ay talagang nandoon po, sir. At siyempre po, ang ating district director, walang iba kundi si Police Brigadier General Aden Lagradante, yung sinasabi niya po na dapat sa ating pagsiservisyo sa ating publiko, dapat excellent po tayo, dapat maging professional po tayo at siyempre po yung disiplina po sa ating sarili. Na bagamat nakagat po yung ating dalawang pulisya, actually po si Patrolman Sasutana po, sir, ay talagang natapyasan po ng konti yung kanyang kaliwang tenga na sinabi po mismo talaga ng doktor na talagang pag naghilom po ay makita na po talaga na mayroon po na po siyang konting tapyas po, sir. Agad naman po natin silang sir, napaturukan, sir, ng anti-tetano. Okay. At bilang para po makapagpahinga po sila nung araw po na yun dahil mahigit isang araw na po sila naka-duty upon, sir, from April 15 hanggang April 16 hanggang alas 3 after na ma-incest po yung ating suspect ay inatasan naman po natin ang ating substation commander na bigyan po sila ng isang araw na pahinga po, sir. Oo. Okay naman yung dalawang pulis natin, sir. Yung suspect na ma'am, yung suspect naman po natin, kumusta na po ngayon? Naimasmasa na ba siya? Sir, yes, actually, sir, kahit po nung natapos, sir, yung kanilang inquest, sir, hindi pa rin talaga siya masyadong makausap ng matino. Pero natanong naman po natin bakit ano bang problema niya. Ang kanyang nabanggit po ay mayroon lang po siyang problema sa pamilya. May problema lang po yun ang sabi niya. At humingi naman po siya, sir, ng paumanhin sa ating kapulisan, sir. Ayun, okay. At patong-patong na reklamo po ata yung kinakaharap itong suspect na ito, ma'am. Yes, sir. Actually, sir, siya ay humarap ngayon sa kasong alarm scandal, disobedience to person and authority, direct assault, at dahil mayroon po siyang hawak po na kutsilyo, ay harapin niya rin po yung kasong batas pambansa sa iso, yung illegal possession of ladies weapon po. Ayun. Magandang balita yan, ma'am. At sigurado, dyan muna sa kulungan dahil sa dami niyang kaso. Medyo matilim, mataas-taas, malaki-laki yung kanyang piyansa. Ma'am, no? Yes, sir. Ako, sir. Ma'am, maraming salamat po, ma'am. Sa ulitin, huwag kayong magsawa po dito sa aming programa, Presintos ni Gunadi Cuarto. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Magandang gabi at mag-ingat po tayo. God bless po. Alright po. Ayan po si Police Colonel Janet Texo, ng hepe ng Marikina City Police. Kaugnay po dun sa isang lalaking nagwala. Nagagat na ng police. May lahing aso po ata ito. Dahil, alam mo yung anti-tetano, totoo yun, ano? Pag yung nakagat ka ng hayop, pero lang sa aso tsaka sa pusa, anti-tetano ang kakagat sa'yo. Yung dagang bahay, nakagat ka nun, anti-tetano yung tuturok sa'yo. Hindi anti-rabies. Kasi hindi ka basta-basta tuturok ka ng anti-rabies eh. Di ba? Pag manakagat ka lang ng aso na ligaw o ano, iba kasi yung anti-rabies din na ngayon eh. Kahit na may preemptive na sila, pwede ka magpabakuna na. So ngayon, ayan po, mga kapuso, mag-asos yung malaking, halaga na pag anti-rabies sa private hospital ka. Mahigit 20,000 piso ang babayaran mo. Ha?
Ilang turok yun, totoo yun, mapabalik-balik ka pa. Sa pribadong ospital, pero may mga clinic dyan na may mga anti-rabies po. Magkano? Abutin ata ng 3,000 o 4,000, mga ganun. Kada session yun, may bayad yun eh. So magastos po, kaya mag-ingat po tayo. Ngayong tag-init, marami pong mga nauudol na aso. Kaya medyo ito tao itong naulol na tao. Nangagat kasi hindi niya may problema sa pamilya. Ayun. Nagwala, hindi nakayanan. Kaya mga kapuso, magbabalik po ang Presinto 594 sa oras pong 42 minutes after 7 ng gabi. Labanan ng fake news, dapat totoo. Presinto 5.
Nagbabalik po ang Presinto 594 sa ngalan po ng aking partner na si Rod Vega at ang wala ngayon na si L.A. Santos. Yung mga puso, nako, eto na yung ano na natin. Oras na po ng ating Double B. Ang pinakahabangan ng lahat, ang Double B, Bantay Bati. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Unahin natin paring Will dito sa ating Text Connect. Ayan. Good evening, Francisco Antonio Ramirez Garcia, Talavera, Nueva Ecija. Kailan papayagan ang kalasag ng pangsalag sa pananaksak ng kutsilyo sa nangyaring krimen? Well, alamin natin yan mga. Okay, eto. Good evening, Sir Olan at Rod. Lagi ako nakikinig sa programa ninyo. Nelson, 73 years old, ng Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat. Thank you po, Sir Nelson. To DJ Olan, how are you? Kumusta na po si DJ Rod? Bakit hindi na po siya nagre-report? Kapag narinig kitang magre-report, nami-miss ko siya. MV ng Buliran, Nueva Ecija. Okay po si paring Rod. Medyo nagpapalakas na lang po para sa kanyang pagmuling, pagbabalik. Ayan. Ito naman sa thanks for the news updates. Have a blessed weekend. Take care and God bless you always. Jo Enne. Maraming salamat sa iyo, Jo Enne. Paano ba ito? So, ito, dito naman po tayo, mga kapuso. Si JB Valdez, binabati po natin. Nakikinig daw po siya ngayon dito sa Barangay Sapang Buho sa Palayan City, Nueva Ecija. Arms Manila, and promise me you'll never let go. Etong sa ating, saan na ba yung text connect natin? Ito po mga kapuso, ayun, ay text connect natin sa mga nanonood o nanood dito sa ating FB Live. Luz Miminda Serot, Nelson Malinaw, si Belen Aplosen, si Leo Glenn Lau, si James Vanderlife Vilina, si Ernest Orsam, uso sakit ng aso ngayon tulad ng stroke, parvo, distemper, TBT. Wag lagi ganun ba? Wag lagi papaliguan ngayon mga aso kasi baka daw magkasakit sila. Iwasang paliguan ng mga aso pagod sa paglalaro kasi magkakasakit sila ng stroke. Ayun. So, sabi rin ng doktor nung aso ko, bawal daw paliguan. Kala ko na alam niyo yun mga kapuso, yung bumababa ang kanilang temperatura dahil sa pagligo. So, bawal pala. Ayun. Si Maria Urian, magandang gabi. God bless daw po. Si Concepcion Felipe na hindi ko nabati last week. Sorry, Concepcion. At eto na, bumabawi na ako sa'yo. Kumusta ka dyan sa Isabela? Sana okay, nasa okay ka. Napakainit ngayon, lalo dyan sa norte, sa Baguio, Isabela, Ilocos, Tugigaraw, napakainit po ngayon dyan. Si Ann Charmaine Sanchez naman, bakit? Solo kasi nagbabakasyon yung dalawang kasama ko rito. Si James, sabi niya, hello, especially po kina Sir Luisito at Rod Vega, ayan. Ivan Bayani, kumusta ka Ivan? Nadyan, sana okay ka at sana huwag ka na bumalik dun sa Anyway, si Rowell J, kakbay. Bakit hindi mo na binabati ang crush ng bayan na si Bea Pinlac? Lagi nakikinig dito yon si Bea Pinlac. Binabati rin siya ni asan ba si Lloyd ngayon? Wala si Lloyd, no? Ikaw na lang din. Will, binabati mo rin si Bea Pinlac. Wow. Yan, Bea, dami kang pants dito. Dami yung pants dito. Magpamerienda ka naman daw. Si Linda Safra Miranda, binabati rin po natin, nanonood siya. Si Dinah Berlin, good evening daw. Kumusta na Sir? Okay naman si Sir Rod. Lumalakas, nagpapalakas na po si paring Rod. Si Antonina Fangon ay nanonood at si Jem Inquito, ganun din from Nabotas, ay nanonood po sa Presinto 594. Carlos C. Miranda Jr., magandang gabi rin sa'yo. Ang ating tagapagsalita ng MPD, si Sir Philip, ay nanonood din sa atin. Si Daniel Andrew, ay binabati rin natin. Dos Miminda Serot, si Alex Muhammad, si Take me back in your arms, Manila.
promise me you'll never. At ang aking daddy, nanonood lagi yan, dyan sa Caloocan, nasa Caloocan siya ngayon, ay maligayang pakikinig sa iyo, Di, at dadalaw uli kami dyan. Ha? Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. Si Scorpio Boy, binabati rin natin. Oo, ang ating laging nakikinig sa atin to. Lahat na nagme-mensahe. Minsan yung mensahe niya, hindi natin pwedeng basahin eh. Oo. Alam mo naman yun, Scorpio. Meron pa tayong hindi nababati dito, alam ko. Wait lang. Alamin natin dito. Kasi matatapos na po tayo, ilang minuto na lamang ay magpapaalam na po ang Presinto 594. Mga babae mong nagagandahan, take me back in your arms, Manila, and promise me you'll never let. Yan, oo. So wala eh. Okay, sabi niya si Daniel Andrew. Oo, nagpa-flood ka. Ang dami mong tinetext. In the world like Manila, I'm coming home to stay. Aha. Sis na kitang nilayasan. Ang dami mo palang message sa akin, Sorry, Scorpio Boy, Tambay ng presinto. Ay, residente na po ng presinto itong si Scorpio Boy at sa dami niya ng Yoshi side, Malimutan. Oo, parehas na lalaki yung magkapatid. Ano ka ba naman? Pag naghihiraman ng mga gamit. Yeah. Well, mga kapuso, wala na po tayong oras. Bukas po, abangan nyo ang presinto. Kasama na po natin si paring L.A. Santos. Abangan nyo po yan. Pagkasama natin si Elia, naman po talaga naman pong magulo. Hindi naman sa magulo. No? Maraming masayang tagpo dito sa presinto 594. So bukas po ay abangan nyo po ang Presinto 594. At si Paring Rod naman, Paring Rod, pagaling ka, Paring Rod, palakas ka. At namimiss ka na namin, marami na naghahanap sa'yo dito. Well, ayan po mga kapuso. At ang mga kapuso po, ang Super Radio DZBB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Presinto 594.